Purihin natin ang Panginoon sa mga pagkakataong ipinagkakaloob niya upang tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. Karunungan at mga kaalaman na lingid sa ating kinamulatan, sa ating kinasanayan. Palibasa, ang ating mga magulang ay hindi nakapag-aral ng kagaya ng ating pinag-aaralan sapagkat ang panahon naman noon ay wala pa rin gaanong kaalaman o mga research. Ganun man ang Biblia ang naging batayan ng iba sa kapanahunan at sila'y naging mabuti ang kanilang kalusugan. Ganun din naman, hindi pinapalitan ng modernong science ang kung ano ang nakasulat sa mga nakalagay sa sabihin nating manual na lumikha sa atin. At ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kaya tayo ay magpapatuloy sa ating mga aralin. Ang ating aralin ay tumutukoy sa ang Diyos ay nagbibigay ng pinakamabuti para sa atin at ang ating paksain ay ang allergy. Ang Diyos na lumikha ay may buong pagmamalasakit na pinaalam sa kanyang mga anak ang mabuting kalusugan at kaginhawahan. Alam natin kung ano ang atake ng allergy. Ang isa sa pinakamasamang atake ng allergy ay yung pamamaga ng baga na nahihirapang huminga, na parang inaatake ng asthma. At siyempre, ito po yung nakamamatay, lalo na dun sa iba na ang inaatake ng kanilang allergy ay ang baga. Ang allergy, kung ating itatype sa Google, ay maraming mga related results ang lumalabas. 110 million in 0.63 seconds. At makikita natin yan dito. Ang sabi dito, bagamat ang inilagay ko doon sa Google ay allergy and seafoods, not particularly in shellfish, ay ganito ang lumabas. Shellfish allergy symptoms generally develop within minutes to an hour of eating shellfish. They may include hives, yung pong pamamantal, itching or eczema or atopic dermatitis, swelling of the lips, face, tongue, throat, and other parts of the body. So yan po ay ayon sa Mayo Clinic. At kung magpapatuloy pa tayo ng pagbuklat sa Google, ay ganito po ang mga iba pang topic na lumalabas na lahat ay tumutukoy sa shellfish. Although seafoods, hinahanap ko kung meron sa isda, pero ang tinutukoy ay shellfish. At tingnan natin kung ano mga allergy na nasa shellfish. Sabi dito sa isang pag-aaral, ito po isang kinilalang pag-aaral, sapagkat ito ay nakatala dun sa Allergo Journal International at napublish noong 2016. Ang title ay Allergens and Molecular Diagnostic of Shellfish Allergy, Part 22 of the series, Molecular Allergology. So, Part 22 na ito, kaya po ito isa sa mga kinikilalang pag-aaral tungkol sa allergy sapagkat sila nagbibigay ng mga komprehensibong mga impormasyon. At kung gusto niyo pong sundan ang pag-aaral na to, narito po sa baba ang buong reference na kung saan nyo makikita, o kaya ay i-type nyo na lamang itong title nila na Allergens and Molecular Diagnostic of Shellfish Allergy. At maraming mga katotohanang ipinakikita ito sa atin na hindi hiwalay sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang ating paksain ay kalusugang biblical or nakabase sa Biblia. Ang sabi nila sa pag-aaral, sa nakalipas na 20 taon, mayroong mga shellfish allergens o yung mga allergy na nasa shellfish, particularly sa mga crustaceans, sa mga alimango, alimasag, kasama ang hipon, ay kanilang na-sequence na o napag-aralan na. Alam na nila kung ano ang antidote sa mga allergy na yon. At sa ngayon ay mayroong 34. Currently, 34. Sa ngayon ay meron 34 na allergens. Ang kinilala na at naalaman na mula sa mga
crustacean o yung mga alimango, alimasag, mga hipon, at doon din sa mga suso. At ito ay nakarehistro sa International Union of Immunological Societies. Inaamin nilang sa ngayon ay 34. So, sila ay nagpaparamdam na hindi pa naman sila tapos sa kanilang pag-alam sa iba pang uri ng allergy mula sa shellfish. Sa karanasan at kasaysayan ng shellfish, ito ay makikita sa mga bansa ng Europa, sa US at Australia. Ngunit, sa Asian countries, ito po ay lubhang mas dapat na bigyan ng importansya, lalong higit sa mga nakatatanda at sa mga bata. So, sa mga Asian countries, at tayo ay kasama doon, at marami dito ay unreported. Yan ang mahirap dito sa atin sa Asia. Hindi tayo mataas pagdating sa research. Ang ating research ay halos nakabase lagi doon sa mayamang bansa, Europe, Amerika, at marami talaga sila na pinag-aaralan, kaya't sila ay nagiging abante pagdating sa mga kalakaran, lipunan, kalusugan, pamamahala, o mga sosyalidad. Ito ang pag-uuri ng mga seafoods. Makikita natin sa taas yung tinatawag na crustaceans, yung may mga shell. Yung may mga, ang bahay nila o ang kanilang katawan ay parang matitigas na katulad ng sa alimango, alimasag, o sa hipon, sa lobster, sa prawn. Sila yung mga tinatawag na crustacean. Samantalang yung mga nasa suso o kabibi ay ito namang mga nasa baba. So sila ay tinatawag natin na shellfish. At sinasabi sa pag-aaral na sila ay dahilan ng maraming allergy. Ngayon, pupunta tayo sa ilang mga detalye na nais ko inyong makita. Ito siya. Tingnan niyo po ito. Itong tatlo na to. Una, yung troponin, isang uri ng allergen na nasa hipon, pero nasa ipis din. Tama po ba? Maaari niyo pong basahin sa inyong sariling sikap. Ngunit, ang binabanggit po, yung troponin na kinikilalang nasa hipon ay ganun din naman sa ipis. Then, kung kayo allergy sa ipis, tiyak na allergy kayo sa hipon. At ganun din ang nangyayari. Minsan pagising nyo, may pantal kayo, namumula, makati, at yung troponin, yung uri ng allergen doon, ay siya din pong nasa hipon. So, sinasabi dito ay yung karakteristik nila ay pareho. Then, dito po sa thiophosphate isomerase, ay tingnan natin. Characterized in shrimp, crayfish, at sa cockroach. Sa ipis ulit. Then, dito binabanggit sa ilalim, may makikita tayo dito na yung mga allergy na cross-reactivity, ibig sabihin yung nandun sa mollusk, nandun sa crustaceans, sa mga suso o hipon, ay siya din namang nasa mites o yung mga pulgas, nasa ipis at ilang pang parasite. May napapansin po ba tayo dito? So, ito yung napakita ko na ito sa inyo kanina. Okay? Inisa-isa ko lang para mas makita nyo mas maigi. Baka maliit kasi sa inyo yung kanina. So, ganito rin po yun. Ngayon, sa isa pang pag-aaral na hindi bukod doon sa kanina, ay makikita natin yung pag-aaral naman ito noong 2015. Mas nauna ito.
At dito ay mapapansin ninyo, mas tiyakang binabanggit ang ganitong impormasyon. The major allergen in shellfish allergy is tropomyosin. Ito ay nasa pamilya ng mga allergen na makikita rin sa mga house dust mites and cockroaches. Kung kaya't sa kanilang diagram ay meron silang ganitong ginawa. Na yung sa hipon at yung sa ipis at yung mga hanip, hindi ko po alam kung alam pa ng mga kabataan natin yung salitang o yung insektong hanip. Ang alam lang nila yung hanip ay expression of surprise. Ay meron po talaga salitang hanip. And then, may ipis. Kung makita niyo yung arrow, pinatuturo po nila yung cross reactivity. Kung ano yung nasa isan, siya ding naroon sa kabila. At lahat sila ay tumuturo sa hipon. Lahat. Kung ano ang nasa hipon, siya ding naroon sa iba. At narito rin sa tatlong ito. Ang tanong, ano ba yung nematodes? Bakit siya bilog-bilog na ganon? Pagka ginugal natin ang nematodes at image sa ating hinanap, ay ganito po ang lalabas. So siya po ay roundworm, yung nematodes. So kung balikan natin ito, makikita natin na yung sinasabi ng iba, na ang ipis sa dagat ay hipon o sa ilog ay hipon, ito po'y tumutukoy doon sa allergy. At syempre, sa atin, sa Pilipinas, hindi ko kinakain ng ipis, pero sa ibang bansa, kinakain siya. At sila'y pareho lang. Nasa larawan, pareho lang. Pagkakinain ito at allergy sa hipon, allergy sa ipis. Pagkakinain ng ipis, allergy din siya, at nag-epekto, allergy din siya sa hipon. So, makikita ho natin ang mga bagay na ito ay nakamulatan, nakasanayan, at sinusuri ang ating kaalaman sa kung ating nakamulatan ay siya bang totoo at siya pwede nating ipagpatuloy. Picture ng nematodes. Kaya nga't ang banggit sa atin ng Biblia ay ganito. At ang mga ito inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang may kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain at anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. Napakaliwanag ng binabanggit ng Biblia. Noong magkaroon ng gera, noong mga 1940s, walang gasinong alam ang mga Amerikano sa kung ano ang nasa kabila ng dagat Pasipiko. At ang kanilang Surgeon General noong panahon na yun ay nagpalabas ng general na rules of survival. Na pag ikaw ay nasa tubig o nasa tabi ng tubig, ang pinakaligtas na kainin ay ang isdang may kaliskis. Yun lang ang kanilang general rule nung panahon na yon. Sapagkat wala pa namang maraming research. At ngayon ay umaalingaw-ngaw sa atin ang katotohanan ng Biblia na hindi natin mapapasubalian. Noon ay walang research, sila'y nakinig. Ang mga magulang nating unang nakaunawa sa kung ano ang mabuti at tunay, ay kanilang sinundan ito ng walang pagsisiyasat. At sila'y nabuhay na may kaigihan at kaginhawahan. Walang kaliskis at walang palikpik. Alam natin na maraming mga isda na walang kaliskis. At tingnan natin ang katotohanan dito. Sa pag-aaral sa Korea, marami sa atin ang sumusubaybay sa telenovela ng Korea. Sa kanilang pag-aaral, doon sa mga buntis na ina, meron silang 63 pregnant women na pinag-aralan. Meron silang control group at meron silang study group.
So kanilang tinitingnan kung may epekto ba ang pagkain ng isda, sapagkat alam natin ang Korea ay malawak ang kanilang karagatan. Pero mas malawak ang sa atin, sa Pilipinas, kung may epekto ba yung mercury sa kinakain nila na isda habang sila nagbubuntis. Dahil po ang mercury ang nakaka-deform at underdevelop ng utak kapag ka po ang nanay ay nagbubuntis. At magandang ito inyong malaman. Baka kayo may plano pang magbuntis. Gusto nilang alamin, nais ko muling yung kanilang preposition, gusto nilang malaman kung may epekto ba ang kinakain nilang isda sa level ng mercury sa mga nagbubuntis. Sapagkat sinasabi ng US Food and Drug Administration na yung mga nanay ay dapat mapayuhan kung ano ang mga isda na dapat nilang kainin kapag sila ay nagbubuntis. At ang ilan sa mga matataas, tingnan niyo po ito, ang ilan sa mga matataas na isda na mataas ang mercury ay ang swordfish, ang shark, ang king mackerel. Ano ba yung king mackerel? Tanigi. Mataas pala ang mercury niyan. Ang mercury po ay natural na chemical na nasa dagat. Ngunit paglaki ay pagdami po ng mercury. Kasi ang kinakain nila yung maliliit na isda. So habang marami sila nakakain maliliit na isda, na merong mga katanggap-tanggap na level ng mercury, dumadami ito sa kanila. At ang isa sa dapat ninyo malaman, pagdating po dito sa king mackerel, ay yaong tinatawag na pagka po ang malaking mackerel o lumaki na ang tanigi, ay nawawalan po siya ng kaliskis kaysa dun sa mga bata pa lang. And then, yung tilefish, ito po yung mga isda na nasa bottom o nasa ilalim. Yung pong, kaya po siya tinawag na tilefish. Yan ang binabanggit nila na iwasang kainin. Ayon sa resulta ng kanilang pag-aaral, yung blood mercury concentration sa mga buntis ay nakita sa kung gaano karami ang isda na kanilang nakain. At idinagdag nila ang pagbabawal sa pagkain ng mga isda. At itinuro nila ito doon sa mga nanay na buntis na huwag nilang kainin o ganito lang ang dapat nilang kainin. At ang kanilang rekomendasyon, habang hindi pa sila nakakagawa, ay sundin yung rekomendasyon ng US na huwag kumain ng pating, ng swordfish, ng king mackerel, or tilefish. So, nice ko pong ulitin, paglaki ng isda, lalo na po yung mga predator fish, ay mas mabuting wag po itong kainin, lalo na yung mga pamilya ng pating at swordfish, sapagkat sila ay mataas ang mercury. Mayroong isang interesting na article dito sa MD Links. At ang sinasabi dito ay 8 healthiest feed to eat and 4 to avoid. In-interview nila si Dr. o si Julia Sompano, isang registered dietitian, nagtatrabaho sa Center for Human Nutrition sa Cleveland Clinic sa Cleveland, Ohio. At ganito ang kanyang rekomendasyon ng mga isda. Salmon, mackerel, herring, tuna. Yun ang unang 4. At ang lahat ng ito ay makaliskis. Yung salmon ay kinakain natin dahil sa ating paniniwala na mataas ang omega-3 fatty acid. Ito po yung maliit na mackerel. Kanina binanggit ko yung king mackerel. Ito yung larawan ng maliit na mackerel.
Hindi ko matiyak kung ano ang tawag nito sa Tagalog, kung ito ba yung lagidlid o kung ano man. Ito po yung maliliit pa, hindi pa po ito yung malalaki. At siya po yung may kaliskis na napakapipino. Okay? Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pag lumaki na siya at malaki na ay nawawala. Then, ito naman yung herring. Na kung kayo walang salmon, huwag kayong malungkot. Ito yung herring, oh. Ano ho ba ito? Kung tawagin ito yung manamsi, ano pa? Don pilas o tamban. Sa Batangas, ang tawag dito ay Don Pilas. Bakit? Napakayaman niya sa kaliskis. Pilas ka na ng pilas ng kaliskis hindi pa naubos. Kaya ang tawag sa kanya ay pinakamayamang isda, Don Pilas. At kung inyong titingnan, ang kanyang kayamanan sa omega-3 na maganda po sa brain development ay dito na tayo. Mataas pati siya sa vitamin B12, na bihira po itong makuha. Ito ang mga nawawala sa mga vegans. At excellent source of omega-3. So, hindi po siya rich. Tingnan nyo number 1, ang salmon ay rich. Pero ang number 3 ay excellent source. Kaya kung kayo may tuyo, hawot, o tamban, o tinapa, pero iwas po kayo sa tinapa. Ang dami niya pong benzopyrene, na siya rin pong lason sa sigarilyo, ay doon na lang tayo sa tuyo. So, hindi nyo kinakailangan bumili ng salmon dahil imported ang salmon. And then, yung huling 8 ay, ang alam ko rin po dito ay mga makaliskis ang mga isdang ito. Lalo na itong halibut at saka yung bass na nasa lake. So, ganito ang sinasabi sa atin ng ating talatang isususog dito. Kung kayo nga, bagamat masama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na sa langit nagbibigay ng mabuting bagay nagsisingi sa Kanya? Lagi ko sinasabi, walang nanay o ina na pupunta sa pusali ng kapitbahay para magdukal ng bulate at gagawin niyang pati at ilalagay niya sa tinapay para maging burger. Wala. Pero ngayon nakita natin na meron palang kabutihan sa pagsunod sa kung ano ang payo ng Biblia. Mas mabuting ating sundin. Dahil kung yun nga mga masasamang ama ay nagbibigay ng mabuting regalo sa anak, gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? Nang ibibigay niya talaga ay yun lamang mabuti sa kanyang mga anak na humihingi sa kanya. Hindi po yung dampot ng dampot. Dahil nakakainis na anak ay yung pag naghanda ka at naghain ka, hindi pa man kakain, dampot na ng dampot at hindi nahingi. At marami tayong nakamulatan na ganoon ang pamamaraan, na lagi na lamang na siyang dumadampot at kumukuha ng hindi na nagtanong sa lumikha sa kanya. At bukas, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pandemya, at syempre ito po may kinalaman sa mga ibon. At inyo pong abangan iyon. Ngayon ay ating naalaman na tayo mayroong mga kinamulatan, may mga tayong mga kultura na siya nating kinalakihan na hindi nagdadala ng mabuti sa atin. Mari sabihin natin, ano ngayon? Wala akong allergy. So, libre ako. O sabihin na natin, ako bilang ama ay libre. Papaano kung mag-accumulate sa akin ang allergens na yon at sumama yun sa similya ko? Kumusta naman ang anak ko? Ano ngayon kung kumain ako ng walang kaliskis na mataas sa mercury? Kamusta naman ang anak ko? Ang tinitira po ng mercury ay cognitive development. Yung pong paraan niya ng pag-iisip. At sa YouTube ay hanapin niyo po yung sa Japan noong 1953, yung Minamata, mercury poisoning. Isa pong lugar sa Japan na ang mga tao ay hindi makontrol ang kanilang pagkilos at paggalaw nang dahil sa pinasok ng laso ng mercury ang kanilang utak. Actually, gusto ko i-play, kaso lang makaka-copyright ako kasi hindi siya
for public. Hindi siya copyright free. Pero hanapin nyo sa YouTube at makikita nyo yung 1953, lumang film na ipinakikita ang mercury poisoning. So sa bagay nito, makita natin na ang Diyos ay hindi nagdadamot sa atin, manapa, gusto niya na ang kanyang mga anak ay malulusog at maginhawa. Magpasalamat tayo sa Diyos, binibigyan niya tayo ng kaalaman. Mula sa kanyang aklat at salita na Biblia. Tayo po ay manalangin. Minamahal namin Diyos, kami umiibig ng iyong pangasiwat, ng iyong pag-alaala. At patuloy kaming humihingi na ikaw ang siyang makaalam ng aming mga kahinaan at ito ang mga Diyos ay iyong isumbat, iyong ituro at iyong sawayin sa amin upang kami magkaroon ng pagkamulat sa kung ano ang iyong kalooban. Lalong higit sa mga katawan na iyong ipinagkatiwala sa buhay na iyong ipinagkaloob, na ito'y madala namin para sa iyong kapurihan. At sa gayon, maiwasan ang mga kasakitan, ang mga di kaginhawahan sa mga susunod na lahi namin, O Ama, at ang aming mga anak ay huwag kaming magkaroon ng guilty feeling na dahil sa aming kapabayaan ay sila'y nagkaroon ng mga kasalantaan. Kami, O Diyos, ay umiibig ng iyong pagpatnubay at ang iyong pag-alala at ito'y aming idinadalangin at hinihingi sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang biyaya nawa ng Panginoon ng makapangyari sa bawat sa atin at patuloy nawa nating ibahagi ang kalamang ito sa marami pang iba, sa kanila din namang ikagiginhawa. Pagpalain tayo ng ating Diyos.